napapasok si Alex ng US after 3 months din ako papasok uli, no? Dahil na-stop dahil hinintay ko yung PR card ko. But is it reserved? No, it's not. It's not? Okay. Meron ako ditong sasakyan sa kaliwa. So, hindi ako magbibigay niyan. So, bilisan nyo. Signalan ko sila para tumalon na. Good morning mga kapatid, mga brads, good morning. Ito na, papasok na tayo uli ng US, ano? First time napapasok si Alex ng US after 3 months din ako papasok uli, no? Dahil na-stop dahil hinintay ko yung PR card ko. Pero ngayon ito, papasok na tayo, no? Natin tong para ayan, pasok na tayo ng Pembina border, hindi busy ngayon kasi wala akong nakikitang dumadaan na mga truck kanina, wala akong nakakasabay. So for sure pagpasok ko ako na kaagad. And then dahil 6 months nang nakalipas since yung last time na binigyan na inistampan yung aking passport, kailangan kong pumasok sa loob. So magpapark ako and then papasok ako sa loob para i-istampan uli nila yung passport ko ng another 6 months, every 6 months yung pasok ko. So yun, paalis na yung isang truck. So ako na kaagad ang papasok dyan, sigurado. Buksan na natin itong bintana. Ayan, patay na natin ang headlight. Hopefully wala tayong problema, mga brads, Good morning, sir. Only me, sir. Do you have a 994? Sorry? Do you have a 994? Yes, sir. Oh, yeah. I think I need to go inside because it's been 6 months. What is that? Lumber, sir. Going? Where's it going? It's going in Illinois, sir. Have a nice day. Oh, thank you, sir. Hindi pa ako pinagbayad,
Ewan ko, hindi ako pinagbayad eh, mga kapatid. No? Ayaw niyang buksan yung bintana niya, hindi ko siya naririnig. Bingi lang ako, mga brad. Wala, hindi na ako dadaan dyan, di ba? Abala lang kung papasok pa ako sa loob. Gilid muna tayo, mga brads. Kasi hindi pa napalitan eh. Ang ine-expect ko kasi, papasok ako sa loob. O kasi nga, hindi nga nag-check yung ano ko. Yung passport ko, hindi nga check yung ano, yung stamp ng passport ko. Ewan ko kung ganun na ngayon. Ayun, nag-switch na siya. 6 hours and 23 minutes. Lagyan lang natin ng notation nito, no? Border crossing, sabi natin dito ay. Border crossing. Ayaw niyang buksan yung bintana niya, nakaganyan lang yung siwang, hindi ko siya naririnig. Kamote na yun ah. Pero mabait siya, hindi nga ako pinapasok na sa loob. And then, pasok tayo dito sa trips. And then, arrive waypoint. Send. Okay. Okay na yan, Brad. Depart waypoint. May depart waypoint pa pala. Okay. Let's go na, mga Brad. So, welcome back tayo dito sa US and welcome Alex sa United States of America. First time niyang makapasok ng Amerika legally, you know. Good afternoon, mga kapatid, mga brad. Exact location ay 35 Minnesota, no? Minnesota. Malapit na sa border ng Iowa, no? So, medyo maninibago ka pag matagal-tagal kang hindi pumasok ng US kasi dito maraming sasakyan, ano? So, maraming construction kanina. Muntik pa ako magkamali ng ano, kasi parang may ginawang bagong tulay na pa-merge. Ngayon, yung dating daan na kakanan, wala na yun. Tulay na siya na may harang na, no? So, kailangan mag-exit ka ng mas maaga. Muntik kong ma-miss yun. Buti nilang nakita ko doon, I-35. Ay, hindi. Oo, tama. I-35. West. Yun yung pa-exit ko kanina eh. Buti na lang, nakita ko kaagad. Or else, meron naman akong iikutan. Kaya lang, siyempre, mapapalayo tayo. Dahil construction area, no? Madadagdagan yung ano natin, yung ating iikutin. So kailangan talaga dito na, dahil US na uli, kailangan pay attention sa lahat ng oras, lalo na pagpapasok ka sa city. Kahit nasa interstate ka, minsan maraming detour, ano, kailangan na ano, pay attention, ano, para hindi maabala. Kasi kapag hindi mo napansin, ano, kamali ka ng liko, maabala, ano. Lalo na ngayon, hindi na tayo company driver. Yung abala na yon, oras at yung resources, no? Dalawa-dalawa na. Lahat yon sa'yo ang bagsak, no? Dati oras lang ang mawawala sa'yo. Ngayon, pati diesel, ano? Dahil ikaw na nagbabayad lahat, ano? So, meron pa tayong 850 kilometers
away sa ating drop-off bukas, no? Bukas ng drop-off natin, just before lunchtime. Nandun na tayo. Maaga ang shutdown natin ngayong araw, between 2 to 3, no? Natin 2, oh yeah. Kasi alauna pa lang eh. So 2 oras, maximum 3 PM. Layo ko sa Mason City, ano, is 166 kilometers. Diyan tayo stay sa may Clear Lake, Iowa, no? Meron diyang Flying J, sabi ni Brad Filbert, ano? Dahil palagi siya. Naalala ko, dumaan na ako dito dati. Meron akong load dito nung nasa New Hope pa ako. Pero syempre, very seldom na dito kami dumadaan, ano? So pagka nandito ako sa US, pag nasa ganito ako, interstate, pero hindi pa papasok sa city, no? Pag hindi ko pa napupuntahan yung city, medyo kinakabahan ako, no? Dahil mabubulaga ka ng mga detour, no? Or magkakamali ka ng turn, or malalampasan mo yung turn mo, masalimuot, ano? Pagdaan dito sa US. Hindi kagaya ng pag nandiyan ka sa Canada, no? Kampante ka, no? Dahil hindi naman ganun kasalimuot yung mga kalsada dyan compared dito sa US. So mag-shutdown tayo ng maaga. Then bukas, for sure, madaling araw na naman ang start natin. Ganun talaga yung ginawa kong setup. Kasi kung hindi ko gagawing maaga kanina, hindi ko ma-deliver bukas, Wednesday pa. So inagahan ko para aabot ako ng office hours ng shipping sa pagdi-deliveran ko nito bukas. Just before lunch, nandun na tayo, na-unload na tayo for sure. And maghihintay tayo kung saan tayo ibabato para sa ating reload pabalik ng Canada. So mamaya magkita-kita tayo kung saan ako mag-stop. But for sure sa Pilot, no? Or Flying J. Hindi ko alam kung Pilot or Flying J yon, ano? Yan sa may Clear Lake. Ito mga brad, ano? Mga kapatid, merong ewan ko kung anong meron dito. May traffic, oh. Biglang merong build up. Sana hindi tayo mabibitin sa oras, ano? Kasi parang 30 minutes lang yung natin, yung allowance natin dun sa pagpaparkingan natin. Ayan, yun. May build up. Kaninang umaga, no, may napansin ako. Tinanong ko rin yung tropa natin, ano, diyan sa North Dakota, sa I-29, ano, meron dun mga kalat-kalat na kalat-kalat na mga metal sheet, no, nung dun sa mga bins na pinaglalagyan ng ng mga seeds dun sa farm, sa mga ganyan, sa bukid. Kalat-kalat siya, no. Akala ko baka nasira na o ano, pero nung tinignan ko sa banda ron, sa bandang gitna, yung isang barn doon is kumbaga parang dinaanan ng bagyo. So malamang yon, tornado yon, ano? Kasi nung nakarang araw lang, tinawagan din ako nung isang taga New Hope, yung dating dispatch ko na nagdadrive na. Meron daw tornado alert, ano? And I think ganun din ang nangyari dun sa North Dakota kanina. Kalat-kalat yung mga bubong, yung isang bahay dun na up and down, yung wall niya is nagkapunit-punit Yung barn, talagang yung bubong natanggal lahat, ano. Kadalasan ng mga bubong dito pagka bahay yung shingles, di ba? Wala man na yero, no? Meron naman minsan yung barn, parang ewan ko, siguro yero yun, ang naiwan na lang yung roofing niya, no? Yung mga kahoy
pero nagkawasak-wasak. Eto mga brad, mga kapatid, ano, dito na tayo mag-stay for the night, no? Turn left at the traffic light. Ayan, pilot. Merong McDo dito sa kabila, no? So, yan, marami pang bakante na, ano, na space, ano? Travel center on the right. Dito na tayo agad magpapahinga, mga brad. Hopefully, parang napuntahan ko na to, ah. Tingnan natin to. Reserve area ba to? Pag reserve area to, yari tayo dito. Dito na lang tayo. Yeah, it's open. But is it reserved? No, it's not. It's not? Okay. Dito na lang tayo, hindi naman pala reserve. Magpapakahirap pa akong mag-aatras. Dito na lang tayo, no? At least katabi ko to, hindi maingay, di ba? Dito na lang tayo, mga brads, no? Okay na to. Dito na tayo mag-stay for the night, no? Ayos. So ang gagawin natin ngayon is maglinis ng konti, no? Mag-ayos ng gamit, and then magsha-shower. After nun, kung kaya ko mag-edit ng konti, then mag-edit ako. Pag hindi, kailangan ko na matulog dahil nagising ako kaninang umaga ng 2 AM, no? At ngayon is 3 PM na, no? At ang tulog ko kahapon is like 3 hours lang. So dito na lang tayo mag-stay. Tingnan natin kung anong pwede natin gawin dito. Dahil kung 3, no? 3 ako ano yun? Nandali, Kung 3, alis ako ng, kung 3 to, so alauna. Pwede na akong bumiyahe mamaya ng alauna ng umaga, ng madaling araw, no? Meron pa akong kulang-kulang 700 kilometers. So kung 1 plus 8 hours, 9. So yun ang gagawin natin. 1 tayo magbabiyahe mamaya dahil gusto natin na ma-deliver ito kaagad para makakuha ko ng load pabalik ng Canada at ma-deliver ko ng Friday, ano? Good morning, mga brad, mga kapatid, ano? Start of the day. Time is 1:15 AM. Mag-start na tayo ngayon para makahabol tayo sa delivery natin ngayong araw, office hours, no? Kaya maaga tayo nag-start, maaga rin tayo nagpahinga kagabi.
ito, magising ng madaling araw para magbiyahe. First time ko ito na ganito na mag-i-start alauna, tapos para makahabol ng delivery. Well, choice ko yon kasi nga kasama yun sa planning ko, no, para at least ma-maximize ko yung days kasi Tuesday na ngayon. So maganda makakuha ko ng load dito sa US ngayong Tuesday para ma-deliver ko ng Friday sa Canada, and then Friday mabigyan ako ng reload kung saan man pupunta, and then makapag-reset na ako ng Sabado Linggo, ma-pick up ko rin ng Friday hopefully. So tignan natin kung anong magiging reload info natin mamaya, then from there makakapagplano ko ulit. Pero ang unang-una kong dapat gawin is ma-deliver muna ito ngayon, today, para makapagplano ulit tayo ng bago. Sigurado may traffic ito. Sakto na maganda na maaga tayong nag-start, kailangan nating abangan yung mga bigla-biglang sisingit. Mga 4 wheels, bigla-biglang lalabas yan dito sa harapan ko. Ayan, yung mga yan, bigla-bigla yan. Dapat tayo dyan, pay attention tayo. Iba talaga yung mga brad, pagka nag-start ka ng madaling araw, kahit kumpleto ka sa tulog, inaantok ka. Iba yung body clock, May mga ganitong pagkakataon talaga na mag-start ka ng sobrang aga. Yung alas 4, alas 5, okay lang yun Pero yung alauna, alas 2, nako po, talagang pagsikat ng araw, medyo aantok-antokin ka talaga. Yung truck na yon, nagmamadali yan, siguro wala na oras. Bawal yung truck dyan sa kaliwa, nakalagay dun trucks over 12 tons is prohibited on the left lane. Pero siya, pumapasok siya sa left lane. Ipat na tayo uli sa kanan, moving na Ayaw nating matrap tayo dyan sa gitna, then kailangan na nating kumanan, hindi na tayo makakanan. Ayaw magbigay nung nasa likod. So mas safe na naka-ready ka na dito. Wala namang build up doon, yung nagme-merge lang, kaya medyo bumagal yung traffic flow doon, dahil yung nagme-merge. Parang dito may magme-merge ganyan. Meron ako ditong sasakyan sa kaliwa, so hindi ako magbibigay niyan. So bilisan nyo, signalan ko sila para tumalon na. What? Yung sa atin pag nag-ilaw, di ba? Sa Pinas, pag nag-ilaw na ganyan, ibig sabihin parang ayaw mong padaanin, Dito hindi. Pag inilawan mo, ibig sabihin go ahead. Nako, mayroon nakalalawit dito na konti, ano na ba yan? Kamote itong negro na to. What? Ang luwag-luwag doon sa gilid, nilalabas niya yung niya. Ay, pambira. Good afternoon mga brads.
mga kapatid, ano. Bale, hindi ko na na-video kanina yung unload ko, no, kasi habang ina-unstrap ko, nagmamadali yung dalawang forklift operator. Kinukuha na kaagad nila yung lumber, binababa na nila habang nag-unstrap ako. So hindi ko na na-videoan. So yun, natapos na yung unload natin kanina ng lumber. And meron tayong reload pabalik ng Winnipeg. Bukas na ang pick up kasi wala na akong oras. So dito ako nag-stop ngayon, ano. Ayan, sa Loves. Dito ako ngayon nakapag-stop sa Loves kasi wala na eh. Halatado yung ano, basag, pero hindi na siya humaba. So dito na ako magpapalipas ng gabi. I-eksakto ko na lang yung gising ko na 8 AM yung aking pick up eh. So i-eksakto ko na lang, meron akong 270 kilometers away. So mga alis ako dito ng mga 6 or 5:30, no? Alis ako mga 5:30, sakto 'yon. So sa Thursday nyo na ito mapapanood, mga kapatid, ano, kasi i-edit ko pa. And para merong isang araw na allowance, and then yung susunod is Sabado, no? So Thursday na to, i-upload ko mamayang gabi, lalabas bukas, naka-premiere. Thursday nyo na mapapanood, ano? So yun lang, mga kapatid, ano, at yung susunod nating reload, doon na uli mag-start uli ang pagkuha ko ng video, no, para naman sa Saturday yun. So ito yung unang biyahe namin ni Alex dito sa US. Balikan lang. So magkita-kita tayo sa susunod na video natin, mga kapatid. Salamat sa mga subscriber at viewers natin. Huwag niyo pong kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy.